sa ating pong discipleship training class, sa ating pong tinatawag na confession o yung pagpapahayag ng pananampalataya na nasa anyo ng katisismo. Alam natin, ulitin ko na ang katisismo ay isang paraan kung paano tuturuan sa isang simpleng pamamaraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos ang mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano na kung saan ay inductive ito, meaning may question pero may answer na sinasagot. Systematic ito sa anyo, ibig sabihin sa pagkasunod-sunod, nakaayos ito upang mas mabilis na maunawaan natin ang tinatakbo ng katisismong ito. Ulitin ko, ang katisismong Heidelberg ay naisulat noong 1563 sa napakabatang reformasyon. So just imagine itong dokumentong ito ng Kristiyanong pananampalataya ay ilang daang taon na, mahigit na nasa 500 taon na po nasa napakabatang reformasyon. Nakita natin dito, na tinatalakay dito na ano ba ang ating kaaliwan sa buhay at kamatayan. Nakita natin in Lord's Day 1 na ang sabing gano'n na ang tanging kaaliwan natin sa mabuhay at mamatay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meaning, nabubuhay tayo dito sa lupa, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil kay Kristo. Mababanaan natin ito sa lingwahe ni Apostle Paul in Philippians 1:21. Ano sabi niya? For me, to live is in Christ, and to die is gain. Sabi niya, para sa akin, si Kristo ang buhay habang nabubuhay siya, at ang kamatayan naman ay pakinabang. At nakita natin ilang bagay ang dapat maunawaan ng tao. Ang sabi doon, 3. Una, dapat niyang malaman kung gaano kalaki ang kanyang kapighatian at kasalanan. Yung misery sa Tagalog. Pangalawa, kung paano siya maliligtas. At yun yung ating tinatalakay dito sa part 2. Nakita natin yun na ang salvation ay gawa ng Diyos, ni Elohim, na Diyos na isa, subalit nagpahayag sa 3 persona. At nakita natin ang ating pag-aaral for the past discipleship training class na ang Diyos Ama, ang creator ng lahat ng bagay sa mundong ito. Pinakita rin doon na ang Ama ang siyang pumili ng kanyang mga ililigtas from eternity past. And then ngayon, nagpo-focus tayo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na ang lahat ng pinili ng Ama from eternity past ay ibinigay niya kay Jesus, tinubos niya sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. And of course, makikita natin sa susunod na mapag-aaral pa natin na ang banal na Espiritu ang siyang nagre-regenerate. Sa Tagalog, nagbabago ng matigas at patay na puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagkilos upang ang taong ito ay mabuhay spiritually at pagkalooban niya ng pananampalataya kay Hesukristo sa kanyang ginawa sa cross. At yung ikatlong bahagi nito ay kung paano tayo magpapasalamat sa Panginoon. Pagpapasalamat natin na kung saan in-expound yung the Lord's Prayer at in-expound din ang 10 Commandments. And that is the way na ini-apply natin ang ating kaligtasan. Ngayon, punta tayo sa Lord's Day 7. May mga handout po kayo. Ang ating pong team
sa ating pag-aaral sa umagang ito, the saving faith and the gospel of God. Ulitin ko, the saving faith and the gospel of God. Ang nakapagliligtas na pananampalataya at ang ebanghelyo ng Diyos. Meron po na tatlong question and answer itong Lord's Day 7. And we are thankful because ngayon ay nasa question and answer 20 po tayo. Ano ho ba ang question 20? Now, nung inaral natin yung Lord's Day 6, bago ko po ibigay ang paliwanag sa Lord's Day 7, tinalakay natin sa Lord's Day 6, yung paksa nating the Savior is God and sinless man. Naalala nyo? Ang tagapagligtas po natin ay Diyos at walang sala na tao. He is a sinless man. Ngayon, kung inyong titingnan sa question 20, may napakagandang tanong ang Heidelberg Catechism. At ang tanong niya ay ganito: nangangahulugan ba na ang lahat ng mga tao na napahamak kay Adan ay ligtas naman kay Kristo? Pansinin po ninyo, ina-address sa question, lahat ba talaga ng tao? Lahat ba ng mga tao na dapat ay mapahamak dahil kay Adan, dahil sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan, sila bang lahat ay ligtas dahil kay Kristo? Kasi kung titingnan ho natin ang namamayagpag na aral sa ating kapanahunan na lahat daw ng tao binayaran na ni Kristo doon sa cross sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon, sabi doon, lahat. Kumbaga sa head by head, di ba? Lahat, ulo sa ulo, lahat. Kung merong populasyon ang buong mundo, let's say, sabihin natin, for example, hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo, para sabihin natin na meron siyang 10 billions, di ba? Yung pananaw ng Armenian, yung pananaw ng naniniwala dito, lahat na yon. Namatay na si Kristo para sa kanila dun sa cross. At ngayon, kung papansinin nyo, lahat na yon namatay daw. Lahat na yon, binayaran na ng kamatayan ni Kristo sa cross. Kaya lang, sabi nila, may kondisyon. Kung sino lamang ang tatanggap na tagapagligtas at Panginoon at sasampalataya sa Kanya, maliligtas sila. Nakuha niyo punto? Ibig sabihin, yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, 2,000 years ago na ang nakakaraan, ay walang katiyakan na magkakaroon ng epekto dun sa taong binabanggit nila na lahat. Kumbaga sa this is not a certain atonement ni Jesus Christ. Kumbaga saan, sige, mamamatay ako sa cross sa'yo, pero kung ayaw mo, huwag mo kung tanggapin, wala kang pakinabang sa akin. Pero lahat kayo, as in-offer ko yung buhay ko. Yun yung ina-address ngayon dito. Ngayon, tingnan niyo po yung sagot. Ang sabi dyan, hindi. Siguro, magiging expression ng mga naniniwala doon sa binanggit ko na si Kristo'y namatay para sa lahat. Lahat tataas yung kilay nila. Pero sinagot siya ng Heidelberg Catechism, hindi Hindi si Kristo namatay para sa lahat ng tao. Hindi si Kristo namatay para sa lahat ng populasyon ng mundong ito. Doon pa lang po sa Matthew 1:21, kung inyo hong babasahin, ano ang sabi ng anghel? Gabriel? Pakinggan niyo po. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pansinin niyo po sa English, yung word na ginamit doon, His people. The name Jesus means Savior of His people. Well, kapag sinabi natin, pinagsama natin itong dalawang salitang ito, His people,
Alam naman natin, this is a possessive. Tama po ba? Pagkaari po niya. So, meaning, hindi pa namamatay si Kristo sa cross, meron na siya na pag-aalayan ng kanyang kamatayan na nakaugnay sa kanyang pangalang Jesus. And He will die for His people. So, yung people na yon, pag medyo in-expound natin yon, ito po ay walang iba, kundi yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya. And that is clear in the book of John chapter 6 and John chapter 16. Ang sabi doon ng ating Panginoong Jesus in His prayer, ang sabi niya, yung lahat ng ilalapit sa Kanya ng Kanyang Ama, yung lahat ng ibibigay ng Kanyang Ama sa Kanya ay muli niyang bubuhayin sa huling araw at hindi niya itataboy. So meaning, dito sa Lord's Day 7, question 20, sabi rito, hindi. Hindi. Why? Nagbigay ng reason o paliwanag o kadahilanan. Sa question and answer 20, sila lamang na nakaugnay sa Kanya at tumanggap ng lahat ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Ngayon, ibig sabihin ba, iniwan ng Diyos ang desisyon sa tao upang siya ay magkaroon ng effort na sampalatayanan si Kristo? Ayun, may nagsabi, hindi. Pero, ano yung karaniwang sagot? Oo. Si Jesus namatay na sa cross sa lahat ng tao. Ang magdidesisyon na lamang ay ang mga tao. Kailangan nilang gamitin ang kanilang kalayaan na pumili o mag-isip na tanggapin si Jesus sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Pero ang tanong natin, kaya ba talaga ng tao na sa kanyang sariling pagpili ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Di ba hindi pa? Bakit po? Kasi kung ating makikita, pinag-aralan natin, ang tao ay spiritually dead. Tama po ba? Ang dami pong talata sa Biblia na nagsasabing, hindi nyo ba alam na kayo ay patay? Di ba? Dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ngayon, in the language of Ezekiel, Propeta Ezekiel, sinasabi doon na yung mga taong walang relasyon sa Panginoong Diyos ay katulad ng mga bangkay, katulad ng mga skeletons sa Ezekiel. Kayo ay katulad ng mga bangkay na puro buto. Pero sabi niya ron, sa panahong kumilos ako sa inyo, bibigyan ko kayo ng katawan. Babangon ko kayo. And what is the meaning ng sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang isang tao, sa usaping spiritual, hindi niya kaya. Sa kanyang sariling pagpili, sa kanyang sariling desisyon at lakas, na siya yung unang gagawa para ang Diyos ay kanyang tanggapin. Hindi. Why? Logically, ang linaw, patay. Kapag nakita natin yung isang bangkay o yung isang corpse, di ba pag nakita mo yon, kahit ano sabihin mo sa kanya, bumangon ka dyan, di ba bangon yan? Di ba? Naririnig mo ba ako? Hindi niya maririnig yon. Nakikita mo ba ako? Hindi niya salatin mo yun. Hindi ho eh. So in the same way, paano gagawin ng isang tao? When it comes to spirituality, na siya yung unang gumawa. Kaya naman, ang sabi ng ating answer ay, sila lamang na nakaugnay sa Kanya at tumanggap ng lahat ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Maaari ba natin buksan ang John chapter 1, verse 12 to 13? Kasi ito yung sinasabi ng marami sa John 1:12. Ngayon, hindi nila sinusunod yung ibang verse. Tingnan nyo yung John 1:12 po. Now, sabi ng John 1:12 ay ito, ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya
ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tama naman po, di po ba? Yun daw, sino yung bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa verse 12. Ang sabi ho doon, yung lahat ng tumanggap. Kanino? Kay Kristo. Sino pa? Lahat ng nanalig o sumampalataya sa Kanya. Pero ang tanong, gawa ba natin yon? Yung bang pagtanggap, yung bang pagsampalataya ng isang tao, free will ba niya yon? Choice ba niya yon? Effort ba niya yon? Tinuloy sa verse 13. Tingnan nyo, listen in verse 13. Sila nga'y, sino yon? Yung tumanggap at nanalig kay Kristo. Sila yung binanggit doon na sila nga'y, naging anak ng Diyos. Ano yung karugtong po? Ayun, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ibig sabihin, hindi yung tao yung unang gumawa. Hindi yung tao yung nagdesisyon kung bakit niya natanggap ang pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Kundi, ito ay works. Ito ay gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ano sabi pag pinagpatuloy natin? Ang pagiging anak nila, nung tumanggap at sumampalataya, yung nakaranas ng isang pagbagong, yung regeneration o yung pagsilang, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, ibig sabihin malinaw, when it comes to salvation, certain tiyak po ang kamatayan ni Kristo. Titiyakin ni Kristo na yung lahat ng pag-aalayan ng kanyang kamatayan sa cross, 2,000 years ago na ang nakalilipas, ay yung lahat ng pinili ng ating Diyos Ama. At ang tawag doon sa 121, His people. At pag in-elaborate natin dyan, yung John chapter 10, verse 10, John 10, 12 at saka 15. Ang sabi doon, iaalay ko ang aking buhay para saan? Sa mga tupa. Tupa, pero pagdating ng Matthew 24, pakinggan nyo, sabi ron, sa paghuhukom, di ba? Paghihiwalayin ko ang kambing at tupa. Ano sabi doon? Yung tupa, ilalagay ko sa gawing kanan. At yung kambing ay ilalagay ko sa gawing kaliwa. Now listen, yung tupa saan pupunta? Ang sabi doon, sa langit. Ay yung kambing saan pupunta? Itatapon sa impyerno. So meaning, maliwanag na ang kamatayan ni Kristo sa cross, certain at tiyak. At ito ay para lamang sa mga hinirang. So, ang ibig sabihin po ng question and answer 20, in divine side, o sa bahagi ng ating Panginoong Diyos, yung application ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa cross ay mayroong double effect. This is the hardening of the reprobate people. Sino yon? Lalo pang titigas yung mga taong ayaw tumanggap kay Kristo sapagkat doon sila nakatalaga. And then yung second, yung pagkakaroon ng softening of the heart of God's elect. Lalambot yung puso ng tao na hinirang ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa question 21 and answer. Ano ang tunay na pananampalataya? Now listen, doon sa sagot. Ang pananampalataya ay di lamang isang kaalaman, kung saan pinangahawakan ko ang lahat ng katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin na nasa Kanyang salita. Ngunit ito rin ay isang tiyak na pagtitiwala na kung saan ang banal na Espiritu ay gumagawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa aking puso at hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa akin at ay kapatawaran ng kasalanan, walang hanggang katwiran at kaligtasan
na ang mga ito'y walang bayad na ipinagkaloob ng Diyos ayon lamang sa kanyang biyaya na nakabatay lamang sa halaga ng ginawa ni Kristo. Now, pansinin niyo po, yung pananampalataya po, pinapakita rito, kumbaga sa gamot, hindi siya generic. Kumbaga sa pinapakita rito, yung pananampalatayang totoo, branded siya. Bakit po? Hindi ho lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. Paano natin malalaman na yung pananampalatayang tinanggap ng tao ay hindi nakakapagligtas? Naririnig niyo sa akin yung reason ni James, di po ba? Sa James chapter 4, ano sabi doon? Sumasampalataya ka, sorry, hindi yata James chapter 4 yun. Buksan ko lang para masigurado ko. Sa Santiago chapter 2, verse 19. Tingnan niyo, sabi rito, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ano kasunod? Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Alam nyo, kahit po ang dyablo, kahit po si Satan, yung usapin ng pananampalataya, naniniwala siya na mayroong totoong Diyos. Of course, alam natin na nung hindi pa sila nagre-rebelde, mga angels sila, di po ba? So, ang tanong natin, alam ba nila na mayroong Diyos? Alam. Alam ba nila na ang Diyos ay banal? Alam. Tama po ba? Alam ba nila na ang Diyos ay nasa lahat ng tao? Alam. Alam ba nila na ang Diyos ay, sabihin natin dito, alam niya ang lahat ng bagay at makapangyarihan? The answer is yes. Pero ang tanong natin, kung ba sila nananiwala na mayroong Diyos? Ang tanong natin, ligtas ba sila? Obviously, hindi po. Si Satanas na nga sila di ba? Kampun na nga sila ng, nagrebelde na sila sa Diyos Pero ang tanong natin, may pananampalataya ba sila na mayroong Diyos? Yes. Ang sinasabi dito, hindi porke ang isang tao, alam niya na mayroong Diyos, alam niya na may Jesus na namatay sa cross, alam niya na ang tagapagligtas ay si Jesus, na pwede niyang sabihin, tagapagligtas ko si Kristo, hindi ko Diyos si Kristo. Diyos ko si Kristo pero hindi siya nagkatawang tao. Panginoon ko si Kristo pero ayokong ipakitang tagapagligtas siya ng buhay ko. Yun yung tinatalakay ngayon dito. Dahil ang sabi po ng answer, ang pananampalataya ay di lamang isang kaalaman, kung saan pinangahawakan ko ang lahat ng katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin na nasa kanyang salita. Mahalaga po na yung Panginoong Diyos nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama po ba? Halimbawa, binabasa natin yung Bible. So alam natin, pag binasa natin yung Bible, pinaniwalaan natin yung Bible, na Word of God ito, walang mali ito, ito yung nagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos at ito yung nagpapahayag kung paano ako mamumuhay sa harapan ng Panginoon. Tama po yun. Pero paano kung hindi siya nagdala ng pagbabago sa buhay ng isang tao? Yun yung tinatalakay ngayon dito. Kaya hindi po porke ang isang tao, alam niya ang lahat ng Bible, pero kung walang application ang banal na Espiritu sa kanyang buhay na nagdala ng isang kapanganakang spiritual, hindi nagdala ng isang pagbabago ng kanyang puso at pananampalataya kay Kristo na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, hindi ho yun totoong pananampalataya. Tinalakay po ang kasunod sa answer 21. Ano sabi rito? Ngunit, ito rin ay isang tiyak na pagtitiwala. So, the element of saving faith, dalawa po. Kapag sinabi mo na mayroon kang pananampalataya, kilala mo lang ang Diyos, pero hindi mo isasama yung pagtitiwala mo dun sa karunungan at kaalamang ipinahayag ng Diyos sa iyo sa Biblia,
hindi ho totoong pananampalataya yon. Ang tawag ng iba doon, head knowledge. Tama po ba? Head knowledge. Ngayon, ang gusto ng Panginoong Diyos, may knowledge ka sa head mo, pero may effect siya sa puso mo. Tama po ba? And that effect is our trust. Kanino? Dun sa karunungan at kaalaman na pinakilala sa atin ng Diyos kung sino siya sa atin. Nakuha niyo punto? Ngayon, kung sasabihin naman ng iba, nagtitiwala ako sa Diyos, pero wala siyang kaalaman, hindi pa rin po. Yun yung tamang saving faith. So, ibig sabihin, ang saving faith ay ito. Pagpatuloy natin na kung saan ang banal na espiritu, kapag po kasi totoong pananampalataya ang nasa atin, o doon sa isang taong makasalanang hinirang ng Diyos, meron pong gagawin ng banal na espiritu eh. Kaya ang karugtong po ay ito, na kung saan ang banal na espiritu ay ano daw po, ay gumagawa sa pamamagitan ng ebanghelyo sa aking puso. Gumagawa po ang isang Diyos sa tatlong persona sa kanyang buhay. Nare-realize niya na pinili ako ng Ama. Nare-realize niya na siya ay tinubos ni Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay sa cross. Nare-realize niya ngayon na yung Holy Spirit, binago yung kanyang puso. Yung word na regeneration. At pinagkalooban siya ng ito'y karugtong. Ang karugtong ay ito. At hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa akin. Ano ang epekto ng gawa ng banal na espiritu? Kapatawaran ng kasalanan. Bakit nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan? Kasi nag-repent siya. Yung repentance niya, hindi niya gawa, kundi bunsod ng gawa ng banal na espiritu. Kasi ganito po yun eh. Once na ang isang taong spiritually dead, ay binuhay ng banal na espiritu sa kanyang puso. Ang banal na espiritu ang nagbigay sa kanya ng 5 senses o 5 pakiramdam. Pag binigyan siya ng Diyos, ng banal na espiritu, ng pakiramdam na ito, makikita niya kung ano yung ginawa ni Kristo sa cross. Tama po ba? Maririnig niya kung ano ang tinig ng ebanghelyo ni Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. Ano pa? Mararamdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya sa pamamagitan nino ng Scripture, ng banal na espiritu. Malalasahan niya ang tamis ng ng pagliligtas ni Kristo. Naman yung punto natin? Maririnig niya. In other words, yung Holy Spirit, lahat ng salvation natin, kung bakit tayo mayroon, nung binuhay tayo, nung regenerate tayo, mula regeneration, sa application ng salvation, hanggang saan? Sa pananampalataya mo kay Kristo, sa iyong pagsisisi, sa iyong pagtanggap kay Kristo, lahat ng ito ay regalo ng banal na espiritu. Yun po yung gusto, di ba nakita natin in John 1:13. Sabi ron, ang kaligtasan nyo ay hindi nyo gawa, di ba? Kundi ito ay gawa ng Diyos. Pero ano sabi ron? Lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero sa verse 13 sinabi niya, hindi dahil ito gawa ng inyong laman, ni kagagawa ng tao, ni kagagawa ng dugo. Sabi doon, ani karugtong, kundi ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Kaya, yung Holy Spirit, siya lahat ang nag-a-apply sa puso natin. Yung pananampalataya, yung pagsisisi, yung pagtanggap kay Kristo, yung pagtalikod sa kasalanan. Tapos pagkaya rin nating ipawalang sala, namumuhay tayo ngayon sa udyok ng banal na espiritu, sa seal of our salvation. Lahat ng ito ay work ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya ang sabi niya rito, walang hanggang katwiran at kaligtasan na ang mga ito, anikarugtong po, ay walang bayad na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi tayo nagbayad. Kung baga sa binigay sa atin ng Diyos, binibigay ko to sa iyo. Tapos sasabihin mo, babayaran ko ba yan? Ang sabi ng Diyos, hindi, wala kang babayaran. Tama? Yan yung sinasabing grace. Kasi yung salitang grace,
Sa English, unmerited favor. Ano yung salitang, di ba narinig nyo? Sa Ephesians chapter 2, naligtas nga kayo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Alam nyo yung work na grace, biyaya, unmerited favor. Sa Tagalog, hindi mo pinaghirapan. Kaya nga unmerited eh. Yung merit, tinrabaho mo. Eh sinabi, unmerited. Unmerit. Wala kang ginawa. This is the gift. Regalo. Nung sinabi sa'yo, ito yung kaligtasan. Hindi sinabi ng Diyos sa'yo, gusto mo ba tanggapin o hindi? Once na ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay ng lahat ng pinili ng Diyos Ama at tinubos ni Kristo, yung tao ngayon may willingness sa kanyang puso. Why? Kasi ang banal na Espiritu ang gumawa sa kanya. Malinaw po. Ngayon tuloy natin. Sabi ron, ayon lamang sa kanyang biyaya na nakabatay lamang sa halaga ng ginawa ni Kristo. Question 22. Quickly, tutulinan ko lang po. Kung gayon, ano ang kinakailangang paniwalaan ng isang Kristiyano? Answer, ang lahat ng mga bagay na ipinangako sa atin ng Ebanghelyo na ang buod ay nasasaad sa kinikilalang artikulo ng Kristiyanong pananampalataya. Ngayon, baka umangat yung kilay ninyo, ba't nakalagay dito to? Naririnig ko to sa Romano Katoliko. Usually, hindi po ito sa Roman Catholic. This is the Nicene Creed noong 300 AD na pinormulate po ng mga unang Kristiyano. Na sabi ng Roman Catholic, sa amin yan, hindi o. Dati, wala pong Roman. Ang tawag sa church dati, Catholic. Na ang ibig sabihin, Universal Church. Dahil nga po, naging ano sila, nung nagkaroon sila ng Pope, naglagay sila ng Roma. Kaya yung Roman Catholic, galing nga sa Roma yung ano di ba? Romano Katoliko. Pero itong Nicene Creed na ito po ay dokumento ng mga sinaunang Kristiyano na pinaglalaban nila mula sa Biblia na may isang Diyos sa 3 persona. Halimbawa si Athanasius, pagkayari ng Nicene Creed, may Athanasian Creed. Usually, ang Trinitarian Creed po, marami. More or less, nasa 5 sila. Pagkawan, i-discuss natin to. Ngayon, sa question and answer 23, ang sabi, ano-ano ba ang mga artikulong ito? Ngayon, maririnig nyo to kasi narinig natin to dati Nung nandun pa tayo dati sa dati nating paniniwala at grupo, ito ang sabi. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat nang lumalang ng langit at lupa. Pangalawa, at kay Jesucristo ang bugtong na anak niya at ating Panginoon. Na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Sa 3 araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito, upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesia laganap sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Noong araw, naririnig ko to sa Roman Catholic. Pero hindi ho ito sa kanila. This is the creed of the Universal Church, meaning the word Catholic. Yung salitang Catholic, Universal Church, pangkalahatang katawan ni Kristo. Pag sinabing Roman Catholic, yun yung Romano Katoliko. Yun po, nakukuha nyo po. Ngayon, ang tanong natin, kaparehas pala natin sila. Ibig sabihin ba, parehas tayo ng Diyos? Possible na sabihin, the same confession, pero magkaiba ng paliwanag. Nakuha niyo yung punto. Tayo, itong creed ng Nicene ito, pinaniniwalaan ng mga reformer na ito ang nag-iisang tunay na Diyos. Sapagkat binanggit dito na may Diyos Ama. Nakita niyo po sa Article 2, ay kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos. Tapos pagdating po naman ng 9,
Sa 8, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Nakuha nyo? So meaning, mayroong isang Diyos sa tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Later on, expound natin ito, na itong tatlong personang ito, pinaniniwalaan, coming from the Word of God, na ang Diyos Ama ay pumili ng kanyang ililigtas bago pa lalangin ang sanlibutan. Lahat ng tinubos, pinili ng Diyos Ama, ibibigay niya kay Kristo para tubusin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Lahat ng tinubos ni Kristo, titiyakin ng banal na Espiritu na yung kanyang binayaran sa cross, sa tamang panahon at sa tamang oras sa sukatan ng Diyos, maboborn na ganito at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the gospel of God. Ngayon, yung Roman Catholic ba, gano'n? Atin-atin lang to. Hindi po. Bakit? Marami silang mediatrix. Halimbawa, Mariana doctrine nila. Si Mary, mediatrix po nila yon. Bigyan ko sa iyo ng sample. Sa Roman Catholic, magkukonfess ka kay Father. Tama po ba? Si Father naman, ipagdadasal niya yon. Kanino niya lalapit? Kay Maria. Tapos si Maria naman, kanino lalapit? Sa anak, kay Kristo. Tama po ba? Si Kristo, saan siya lalapit? Sa Father. So ang tanong natin, Jesus Christ is the only way, the truth and the life. Sa kanila ba ganun sila? Maliwanag na hindi po. So kung ganun sila, gagamitin nila itong Nicene Creed na ito, medyo deceiving po. Di ba? Makakapandaya. Pero kapag tinignan mo, when it comes to salvation, kung sino lang talaga ang tagapagligtas, at talaga bang meron lamang iisang Diyos, mapupunan natin, hindi. Dinadasalan mo si Mary. Tao yon. Tama po ba? Hindi yun omnipresent, hindi yun omniscience. Just imagine, sa Roman Catholic, gano'ng kalaki ang Romano Katoliko? Sila yung pinakamalaking organization ng simbahan. Ngayon, ang tanong, kung si Mary nasa langit, dito lang sa San Leonardo, yung lahat ng parokya ng Roman Catholic, sabihin natin may 10, lahat na yun nagdadasal. Naririnig ba ni Mary yun? Hindi. Pag naririnig ni Mary yun, ibig sabihin si Mary, Diyos siya. Bakit? Di, omnipresent pala siya sa lahat ng lugar. Tama po ba? Omniscience, alam niya pala lahat ng bagay. Tama po ba? At pumapatak na siya ay may nature ng pagiging Diyos. Pero hindi Diyos si Mary. In Luke chapter 1, sinabi niya, kailangan ko rin ng tagapagligtas. Sabi niya, ang dinadala kong ito ay Diyos ko na tagapagligtas. So, sa usapin ngayon ng Nicene Creed na ating pinag-aaralan, when it comes to application and explanation, hindi porke ginagamit nila ito, sinabi ng Reformation, hindi, magkaibang Diyos tayo. Kaya sa susunod, makikita nyo rito, ito yung ginamit na article sa Reformation, yung Heidelberg Catechism, kasi pinapersecute sila ng Roman Catholic. Binibigay nila ito, pinakikita nila ito, na ito yung paniniwala namin, pero nireject pa rin ito ng Roman Catholic. So, ibig sabihin, yung Nicene Creed, ito po ay hindi po sa RC, kundi ito ay sa Catholic Universal Church, sa Body of Christ. Magkaiba po ang Roman Catholic sa Catholic Church. Ulitin ko po. Pero ano tinatanggap, sinasabi ng Roman Catholic? Come home, Catholic. Di ba? Yun lagi nila sinasabi. Binabrand nila yon. Pero sa masusi pong pag-aaral ng lahat ng theologian at saka mga Bible teacher, Catholic is not for the Roman Catholic. Catholic meaning Catholicos. In Latin word, ang ibig sabihin, Universal Church, pangkalahatang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung artikulo na susundan natin ngayon dito. Kaya pag tinignan natin yan, chap-chapin natin. Sino ba yung Diyos Ama? Sino ba yung Diyos Anak? Sino ba yung Diyos Espiritu Santo? Yan yung Diyos na nagligtas sa atin. Okay? So, let us pray. Lord, maraming salamat sa mga naipaliwanag na sistematiko na aral patungkol po dito sa ang Ebanghelyo
ninyo ang ebanghelyo ng Diyos at ang pananampalatayang nakapagliligtas. Panginoon, ang prayer ko po, naunawaan-nawa po namin ang lahat ng ito. Hindi ho dahil sa aming kakayanan o karunungan, kundi dahil sa biyaya at paggawa po ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa lahat ng nakinig, na naririto, kasama sa online. Ang prayer ko po, liwanagan niyo po ang bawat isa ng pagkaunawa sa totoong pananampalatayang nakapagliligtas sa ebanghelyo ng Diyos o sa ebanghelyo ninyo, na ang tanging kaligtasan ay gawa ninyo, Panginoong Diyos, na ipinahayag ninyo ang pagiging isang Diyos ninyo, pero nagpahayag kayo sa tatlong persona, which is the Father, the Son, the Holy Spirit, na siyang kumpletong gumawa para sa aming kaligtasan. Naway pinatibay niyo po ang aming pananampalataya at lalo po kami magkaroon ng pagmamahal sa inyo at makapagpatuloy hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. All glory belongs to you. And this is our prayer, Father God, in the mighty name and the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So we have a break, at least a few minutes.